Ang umaga po sa inyo lahat. Sino po nakaalam sa inyo ng pagkakaibigan ng Israel at ng Pilipinas? Ito po yung reason kung bakit in-enjoy po ng mga Pilipino yung visa free travel sa Israel. So hindi natin kailangan ng visa pag tayo po yung mga masyal sa Israel. Dahil meron pong ito po ay merong idinulot. Ito ay dinulot ng pagkakaibigan ng dalawa. The Philippines voted in favor of UN Resolution number 181 recommending the partition of Palestine and the establishment of a Jewish state in 1947. The Philippines was among the 33 countries who supported the establishment of Israel and the only Asian country who voted for the resolution. Israel and Philippines established full diplomatic relationships in 1957. And in February 26, 1958, they signed the Treaty of Friendship. The reason why we have a visa travel, with visa-free travel for Filipino tourists. So yun po yung sana na isa sa mga prayer ko. Sana within my lifetime, makapunta rin ako ng Israel. Baka pangalawang bautismo ulit sa Jordan River. Sino magbabagkay sa'yo? Dapat sama mo ako para ako magbagkay sa'yo. Direin mo sa Asian country, kala lang bumoto. At tayo na nag-enjoy ng visa-free travel sa Israel. And bukod dyan, meron pang isang tanyag na pagkakaibigan sa pagitan ng Israel at sa loob ng kanilang history. Merong friendship na sikat. And ewan ko kung nadaanan sa Sunday school between David and Jonathan. And ating ang tatakbing kwento ay patungkol sa anak ni Jonathan. Si Jonathan at si David ay nagkaroon ng treaty or covenant. Magmula nung si Haring Saul ay nagkakaroon na ng pagkainggit dahil sa papasikat na si David. So kaya ginagawa niya, nais niya itong ipapatay. At dahil dito, si Jonathan ay kinikilala na ang tunay na susunod na king maliban kay Saul ay si David. Pero kung kilalanin natin, ang lalabas na crown prince ay si Jonathan after ni King Saul. Pero ang ginawa niya, itinago niya, protektahan si David at mismong kanyang balabal o yung robe as a crown prince, ibinigay niya kay David. Even yung kanyang armor, yung sibat, at yung kalasag, ibinigay niya para proteksyonan si David. At sa kanilang pagkakaibiganan, nagkaroon ng covenant. Ang hiling ni Jonathan, pwede ba na pag ikaw ay naging hari na, alalahanin mo yung magiging lipi ko? Kasi sa Israel, ang kanilang traditional practices, and even sa mga ibang kingdom, na pag ikaw ay naging hari, lahat ng iyong kapatid, kaibigan, ay kapatid o kamag-anak, lahat yan ay papatayin pag ikaw ay naging king. Para magkaroon ng threat sa iyong paghahari at sa pagiging king. Yun yung nangyari sa kanila. Ang ibinigay ni Jonathan na sana pag ikay nag-ahari na, huwag mo akong kakalimutan.
So ating teksto ay patungkol kay Mephibosheth. Sino pa nakakilala sa inyo kay Mephibosheth? Siya po yung isang batang nahulog at the age of 5 years old nung siya ay tinakas. Dahil magmula nung namatay na yung kanyang lolo, ang kanyang tatay, ang kanyang mga uncle, dahil sa mga Gibeonites, sila ay pinatay at itinaas pa. Parang kahiyan na ilagay pa sa isang mataas na pole na nakabitin. So, ganun po yung ginawa silang kamatayan dahil magkaaway po yung dalawang kingdom. So, magmula noon, ang kanyang yaya, nung narinig yung balita na yun, siya ay itinakas ng mabilisan. Dahil alam nila na siya ang susunod na papatayin. Yung natitira na lang na lipi ni Haring Saul. Pero at the age 5, sa kanilang pagtakbo, yung yaya na yun, naihulog si Mephibosheth. Kaya at the age of 5, nahulog siya at siya ay nalumpong na yung kanyang dalawang paa. Kaya yung pinakahuling lipi na galing kay Jonathan, ganun pa ang nangyari. At dahil sa takot, siya po ay nagtago sa Lodebar. Ang lugar ng Lodebar, yan po ay ang lugar na kung saan hindi mo pag-iisipan na doon magtatago si Jonathan. Kasi ang lugar na yun ay walang greenery, walang pasture. At ang sabi nga, yung Lodebar ay kabaligtaran ng Bethlehem. Ang Bethlehem ay house of bread. Ang Lodebar ay hindi siya house ng bread. Walang bread talaga doon sa lugar na yun. Kaya hindi pag-iisipan na doon nagtago yung kauli yung nipi ni Saul. So ang teksto po ngayon na ating pag-aaralan ay galing sa 2 Samuel chapter 9 verses 1 to 10 about the story of Mephibosheth, the only son of Jonathan. So muli, inihayaan ko kayong tumayo bilang paggalang sa pag-aaral ng ating salita sa araw na ito. 2 Samuel chapter 9 verses 1 to 10. So, binigyan ko ng title to na Amazed by His Kindness. And David said, is there still anyone left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? Now there was a servant of the house of Saul, whose name was Ziba, and they called him to David. And the king said to him, are you Ziba? And he said, I am your servant. And the king said, is there not still someone of the house of Saul, that I may show the kindness of God to him? Ziba said to the king, there's still a son of Jonathan. He is crippled in his feet. The king said to him, where is he? And Ziba said to the king, he is in the house of Machir, the son of Amiel, at Lodebar. Then King David sent and brought him from the house of Machir, the son of Amiel, at Lodebar. And Mephibosheth, the son of Jonathan, son of Saul, came to David and fell on his face and paid homage. And David said, Mephibosheth. And he answered, behold, I am your servant. And David said to him, do not fear, for I will show you kindness for the sake of your father Jonathan. And I will restore to you all the land of Saul your father, and you shall eat at my table always. And he paid homage, and he said, what is your servant, that you should show regard for a dead dog such as I? Then the king called Ziba, Saul's servant, and said to him, all that belonged to Saul and to all his house I have given to your master's grandson. And you and your sons and your servants
shall till the land for him, and shall bring in the produce, that your master's grandson may have bread to eat. But Mephibosheth, your master's grandson, shall always eat at my table. Now Siba has 15 sons and 20 servants. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, kami po ipatuloy nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito. Salamat po sa pribileyo na ipinagkaloob sa amin upang makaninig ka sa inyong salita. Na tunay nga na nagbibigay ng liwanag sa aming lalakaran at nagagamit namin bilang kaaliwan sa panahon ng aming kalungkutan. At tunay nga na pagpalain niyo kami sa inyong salita upang sa araw-araw ay may magamit kami na kalakasan para sa buhay namin sa araw-araw na ito. Dalangin po namin sa pamagitan ng Banal na Espiritu na kami po ibigyan niyo ng liwanag sa aming isip, sa aming pangunawa, upang patuloy namin maintindihan ang katotohanan ng inyong mabuting balita. Pagpalain po kami sa araw na ito at tunay nga na maganap at malubos ang pagpapala na ito sa aming pagsisakamuhay. Ito ang aming sangdalangin sa kanyang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So si King Saul po ay gusto talaga na mapatay si Haring David dahil nakikita niya na ito yung karibal niya sa kanyang trono. Kaya hinahunting niya si David, kaya makita natin yung kwento kung saan sila pumupunta at nagtatago. And even sa Psalms, may mga kwento rin na patungkol dito sa senaryo na ito na kung paano siya nagtatago kaya rin Saul. At sabi sa verse 20 ng 1 Samuel 14-15, Jonathan was concerned that his family be preserved when David eventually took over the kingdom. At ito yung tinatawag ng covenant. Kaya napili yung teksto na to kasi napakayaman po ng redemptive history dito. So makikita natin na ang New Testament ay fulfillment ng covenant. Pero yung Old Testament, most dito, mayroong kinalaman sa kasaysayan ng pagliligtas. Kaya ito po yung pinaka-glimpse o mga pahiwatig o pagpapasalarawan kung paano gaganapin ng Diyos ang pagliligtas sa kanyang mga pinili. Kaya marami ito naiintindihan dito kung bakit ang Diyos, pag kaaway niya, pinapapatay niya, even yung mga babies, even yung mga mga pag-aari nilang baka, kambing, tupa, lahat yung pinapapatay. Kasi nakita ko yung practices talaga magmula doon sa kanila. Pag meron kang isang kaaway, lahat yun lilipulin mo. At doon ko nakita yung first Adam ng second Adam. Kaya walang i-expect sa first Adam nung nag-fall siya. Hindi papasok sa philosophy niya yung sinasabing kagaya sa atin na nangyari kina Joshua, na hindi nila pinatay yung mga babies kasi mga inosente raw ito. Wala pa itong buang. Tapos yung mga baka itinira nila. Kaya makita mo, yun ang nagsilbing bangin o pain sa kanila, sa kanilang kaaway, yung mga tinira nila na yon. Kaya mayroong mga Palestine, mga Gibeonites, mga Hittites, mga Amalekites, yun ay dahil sa mga itinira nila, mga nakatira doon sa France yan. Ginamitan nila ng philosophical na approach ng mga bata. Pero makita mo, dinisenyo na ng Diyos na pag mayroong kaaway, walang itinitira, lahat yun under curse, sila ay doomed. Nakukuha niyo yung principles na yun. Kaya hindi pwedeng gamitan ng principles ng tao, ng philosophical, ang biblical o theology na meron ang Diyos na tinuturo sa atin. Kaya dito sabi nga, yung hinihiling Jonathan na magkaroon ng preservation sa kanyang magiging pamilya. At wala na iba kundi si Mephibosheth yun, nag-iisa. Tapos sa 1 Samuel chapter 20 verse 41-42, nagkaroon ng bond between David and Jonathan. Exchange of promises of continuing relationship between the two families. So, doon pumasok na yung sinasabi ng bond between the two. Pero yung kanyang mga magulang, yung tatay niya, ay napalaban sa mga Gibeonites.
Yung kanyang lolo, yung kanyang tatay, even yung kanyang mga uncle, ni Mephibosheth, lahat yun nalupit ng mga Gibeonites. Namatay lahat yun. At nakahanggat sila sa pinaka parang sa ating panahon, kawayan. Ganon hinihiya ng mga Gibeonites yung kanilang mga kaaway. Pagpapakita na ito yung trophy namin, tinago namin sila. Yun ay makita sa 2 Samuel chapter 2 verse 8-9. At pagkatapos nun, ang kwento ni Haring David, ayon sa chapter 8 ng 2 Samuel verse 6 and 14, ang sabi, the Lord gave victory to David wherever he went. So makita mo lahat doon, after that, talagang papunta na si David sa kanyang trono. Lahat ng kanyang paglaban sa kaaway, lahat yun ay napanalunan niya. Ibinigay ng Diyos ang kanyang victory. After that, ngayon napatay na si Saul, at si David naman ay kinoronahan na bilang hari ng Israel. So yung binanggit ko, common practice ng mga araw na yon ay exterminate lahat ng members of previous dynasty to prevent any descendant from seeking the throne, kasi magiging threat yun sa new king. Kaya ang sabi rito, natagpuan si Mephibosheth sa Lo-debar. So imagine mo, ikaw yung crown prince. Ngayon, ikaw ay displaced. Wala ka ng bahay na matira, nagtatago ka, at doon ka pa sa isang parang disyerto na walang pastulan. Ganun ang nangyari kay Mephibosheth. Kung ano yung meron lahat-lahat siya na dapat meron siya, ngayon, lahat yun nawala sa kanya. Because of that scenario. Mephibosheth lives in fear and lives in misery every day. So, tingnan natin yung text to. Ngayon, nahari na si Haring David, ang sabi niya sa kanyang council, meron pa bang natitirang buhay sa pamilya ni Haring Saul? At para maipakita ko ang kabutihan para sa for Jonathan's sake. So naalala nyo ngayon yung bandila ni Jonathan. Pero sabi nga, now there was a servant of the house of Saul whose name was Ziba, and they called him to David. And the king said to him, are you Ziba? So tinanong ngayon, sabi ni Ziba, I am your servant. And the king said, is there not still someone of the house of Saul that I may show the kindness of God to him? So kaya ang title natin dito ay Amazed by His Kindness. Ano yung kindness na yun? Na ipapakita ng Diyos sa pamamagitan ni Haring David dito sa kwento. So muli, inuulit ko sa inyo, ito ay redemptive historical. Ito po ay hindi sakto, ito po ay glimpse, pahiwatig, or yung picture ng kaligtasan na darating. So hindi po ito allegorical, ito po ay pagsasalarawan ng kaligtasan na darating. Pero dahil hindi sa explicit or direct, ito po ay glimpse. May mga part na hindi eksakto, pero merong glimpse. Ang sabi, Ziba said to the king, there's still a son of Jonathan is crippled in his feet. So, ang ayon sa kwento, lumalabas na 13 years old na si Jonathan, nung araw na to na pinakukuha na ni Haring David. At the age of 5 and then 13 years old. So, pinapakuha siya. At sabi, siya po ay lumpo. So, yung kwento, at the age of 5, nahulog kasi siya sa pagtakbo. Then the king said to him, where is he? And Ziba said to the king, he is in the house of Machir, the son of Amiel at Lo-debar. 2 beses pong inuulit to. Pinakikita kung saan nanggaling si Mephibosheth.
kung saan yung kabaligtaran lahat ng pagiging crown prince niya, dapat siya ay galing sa pinakababa bagsak. May kita natin kung ano yung story ng fall of man, doon pa lang sa Garden of Eden. Ito ang kalagayan natin, hindi pa tayo kakasala, si Eva at Adan, tapos lahat nun, tinanggal lahat ng Diyos. Yung likeness natin sa Diyos, sa image ng Diyos, tinanggal lahat yun because of our father, Adam, sin. So lahat yun, kabit-kabit lahat yun. Kaya yun yung principles eh. Kung ito yung seed, lahat yan, representation, ito lahat, damay lahat yan. Kaya hanggang sa atin, hanggang sa ipapanganak pa rin, yan ay galing sa seed of Adam. Lahat yan ay doomed to hell. So, binanggit Lo-debar, kabaligtaran ng Bethlehem. King David sent and brought him from the house of Machir, the son of Amiel, at Lo-debar. So, inulit-ulit. So, pagdidiin kung saan kukunin si Mephibosheth. Kabaligtaran lahat ng meron dapat siya because of that sin ng kanyang lolo. And David said, and Mephibosheth, the son of Jonathan and the son of Saul, came to David and fell on his face and paid homage. Ang ibig po sabihin ng nato, yung pagpapatira pa at bilang pagkilala kay Haring David, yung reverence, yung homage. Pag nanonood po kayo ng Korean movie and even yung yung tradition pa nila, even yung mga Japanese, yung po sila, yung hindi nakaluhod nakasudsubang mukha para mga Arabo kung paano sila magdasal, at yun po ay pagpapakita ng reverence. And David said, Mephibosheth, and he answered, Behold, I am your servant. And David said to him, Do not fear, for I will show kindness for the sake of your father Jonathan. So, makita mo, and I will restore to you all the lands of your father, and you shall eat at my table. Alam nyo, isa sa pinakamasarap na pribileyo ng isang taong makasama ang hari sa kanyang habagkainan. Imagine nyo, hanggang gospel, hanggang revelation, sinasabi ng Diyos, yung fellowship sa table, sa habagkainan. Ano kaya ibig sabihin mo? So makita mo, yung lahat ng privilege, meron yung king, magkakaroon ka rin. At kung ikaw ay kasama sa pagkainan, kinikilala ka niya bilang isang anak din. Wala na yung dating status mo. Ngayon, ang status mo na, ikaw ay kinikilala niya na rin anak. At ang sabi rito, you shall eat at my table always. So yung dating kasulatan niya lahat ng inalis sa kanya, ngayon ibinabalik siya sa kalagayan na kung dapat, na dapat meron din siya. Ganon din ang pangako ng ating Panginoong Jesus Christ. You shall eat at my table always. Ibig sabihin, i-enjoy mo yung privilege ng isang anak ng hari. Nakukuha nyo? Yung paano pumapasok yung redemptive historical. Sa panahon ngayon, hindi pa natin ma-experience yan. Hindi pa natin na-appreciate. Pero imagine mo kung ikaw ngayon ay nasa Malacanang o ibang nasa Karian o President ng Amerika o ay papang president, tapos isasama ka doon sa table na pagkainan, ibibigyan ka ng seat para kasama nilang kumain. Anong pakiramdam kaya nun? Isa na yung mayor nga lang yung mga konsyal lang kasama ka nilang kumakain. Isang karangalan para sa inyo. Ang sasabi rito, and again, verse 8, and he paid homage and said, What is your servant that you should show regard for a dead dog such as I? Sabi ni Mephibosheth, consider him, kinukonsider niya yung sarili niya as a dead dog. Imagine mo, pag hari ka,
Sino ba yung naalala kong president? Mahipag kami sa eleksyon, pagdating sa loob ng sasakyan, panay ang alcohol. Kung gaano sila kaselan. So makita mo yung taas sa yung baba. Ang itsura ni Mephibosheth, kung galing sa salo, di ba, ano ang itsura niya? Tinanggalan mo na lahat eh. Wala na lahat sa kanya pribileyo. Yung damit niya, yung hygiene niya, yung ayos niya. Makita mo, kinasider niya ang sarili niya as a dead dog, tapos isasama mo ako dun sa table mo, tapos ganito yung ginagawa mo sa akin. Tinitreat mo ako ng ganito. Ang sabi, lahat ng meron siya, ibabalik sa kanya. So bakit mo ko kinukonsider na tinuturing na ganito? I am a dead dog. Basta ano yung dead dog sa panahon nila? Kung buhay pa yung dog, mababa na, patay pa. Kung magsano, napakawalang kwenta. Pero ikinuturing mo ako na isang anak sa kalagayan ko na to. And sabi, then the king said kay Siba, all that belong to Saul and to all his house, I have given to your master's grandson. Yung lahat ng nawala sa kanila, kasi dapat karapatan talaga ng bagong hari yun, ibinabalik lahat yun. Yan yung tubos niya. At ang sabi yung kay Siba, you and your sons and your servants shall steal the land for him and shall bring in the produce that your master grandson may have bread to eat. Hindi sa magtatrabaho, lahat ng mga anak ng pamilya ni Siba at ang kanyang mga alipin, lahat yung magtatrabaho sa land na yun at ibibigay sa kanya yung produce mo. Kung tutusin, yun lang sa hapagkainan ni Haring David, always, sold na yun, pero ibibigay pa sa kanya lahat ng produce mo. So makita mo, yung nag-uumapaw ang ibinibigay sa kanya ni Haring David. To make sure, ito po yung ating pasok na dalawang puntos. Amazed by His kindness. Ano ba yung kindness na yun? At ang ginamit ko, His, kasi ito po ay pertain sa ating lahat ng mga anak ng Diyos. His pertains to God, amazed by His kindness. At sabi nga dito, past tense ang ginawa ko sa atin. Ewan ko past tense sa inyo o present tense, kung paano ka pumamangha. Ano nga ba yung kindness na meron sa ipinakita ni Haring David? Kung bakit dalawang beses nagpakita ng reverence si Mephibosheth sa kanya? Meron pong dalawa na ipinakita rito na kindness kay Mephibosheth. At maalala ko nga pala, ang Mephibosheth ay galing sa dalawang salita, Mephi and Bosheth. Ang Mephi ay to liberate, at ang Bosheth ay shame. So ibig sabihin, liberated from shame. Pinalaya na. Babalikan may Eden, sila po nung nagkasala, tinuring na patay, sila po ay natagpuan nilang sarili na nakahubad. So pumasok na yung kahihiyan sa kanila because of sin. And Mephibosheth is, at sanabi nga, liberated from shame. So paano sa inalis sa kanyang kahihiyan? So pero dati nagtatago, ngayon nakabilad dun sa harapan ng kainan at ini-enjoy yung privilege ng isang anak ng hari. Si Mephibosheth na dating displaced, hindi alam kung saan pupunta, always on the run, nothing to lose, and a wretched and crippled, lame. But because of the covenant, David still showed God's kindness to Mephibosheth, and he was amazed on it. Dalawang reason why nagkaroon ng dalawang reverence, and dalawa rin ang pinakita rito na puntos. Amazed by His kindness, number 1, he was forgiven. Number 2, he was blessed. Gaya ng Mephibosheth, pinakita nga na sabi sa Isaiah 59 verse 2, our sin have separated us from God.
At ang sabi sa Isaiah 53 verse 6, we are all like sheep. Because of our iniquities, we are separated from God. So, mapapansin natin, ang sabi rito ng Bababuset, sa verse 9, verse 6, and Mephibosheth, the son of Jonathan and son of Saul, came to David and fell on his face and paid homage. And David said, Mephibosheth, and he answered, behold, I am your servant. Bakit forgiven? Kasi nung matagal siya nagtatago at the age of 5 to age of 13, so ilang taon yung 8 years na nagtatago sa Lodebar. Hindi siya lumulutang doon. Kung may kakainin, maswerte, mapalad na sa may kakainin siya. Pero kung walang kakainin, tiis siya. At yun ay bahay ni Makir, hindi na bahay yun. Dati nasa palasyo siya, ngayon nakikitira siya sa bahay na may bahay. At ang sinasabi yung reverence na to ay patungkol sa forgiveness. Kung ito ay forgiveness, siya ay forgiven, ang tawag po dito na kindness ay mercy. Bakit mercy? Kasi maraming dahilan kung bakit kailangan i-consider si Mephibosheth as enemy. Ilang beses ang pinagtakaan ng lolo niya, si David, 7 beses. Nasa dugo niya yung dugo ng kanyang kaaway, ni Haring David. Mephibosheth was not only being crippled, but because he has the blood, he is the grandson of the man Saul who attempts to kill him 7 times. At sabi nga, yung Gibeonites, ina-arbor nila si Mephibosheth kay David. Anong ibig sabihin ng ina-arbor? Gusto ng Gibeonites, totally annihilated lahat ang lipi ni Saul. Pero hindi binigay. Kaya nung siya pinuntahan ni Haring David ng kanyang mga tauhan, kasama si Siba, pinuntahan siya. Kung tutusin, doon pa lang sa bahay, assassinated na siya. Pero nung dinala pa sa hari at kinausap siya ng maayos ni Haring David, naramdaman niya yung awa mula kay Haring David. Kaya sa nagpatirapati. Yung palang blessing na yun, yung palang yung ano na yun, yung pagpapatawad na yun, ay isang kabutihan na mula sa hari. Kinakausap siya at walang pagtatangka ng pagpatay sa kanya. Katulad natin, lahat po tayo galing kay Adan. Lahat po tayo ay sinner. Lahat po tayo ay doomed to hell. Walang exempted, walang excuse. Ganun po ang prinsipyo ng Diyos. Ito yung federal mo, ito yung representasyon nyo, ito lahat na manggagaling dyan. Lahat doomed to hell. Kaya may tayo, pag nagbabanggit si Jesus Christ sa gospel na walang mabuting puno nang magbubunga ng masama. At wala rin masamang puno ang magbubunga ng mabuti. Absolute po yun. Yun yung principle. Meron pong sinasabing relative, pwede magkaroon. Pero relative po, generally, ganun po ang principle. Pero dahil nga dito, sabi nga, katulad din ang sinasabi sa Lucas chapter 19 verse 10, God seeks out His enemies that He might bless them. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Luke chapter 19 verse 10. At yun yung naranasan ni Mephibosheth. He saw himself as unworthy of the king's love and referred to him as a dead dog. Weak, poor, powerless, wounded, sick, soul, and in short, undeserving doon sa forgiveness ng king. Lahat ng reason para kay Haring David na ipatay siya, gagawin niya dapat yun. Pero hindi pinatawag pa at inasikaso at kinausap pa siya ni Haring David. Kaya siya nagpatira pa
because of that mercy. As a point one, forgiven based on God's mercy. Ang ibig sabihin ng mercy, what we deserve, God didn't give to us. That's mercy. Kaya nga, ang sabi namin nasa seminaryo, dapat ang pagbabasa natin sa scripture, mercy and grace. Kasi madalas ko nababasa, grace and mercy. Ano ba dapat mauna? Grace ba dapat una o mercy muna? Ang sabihin mo nun? Kasi ang unang ipahikita muna sa atin, mercy. At yun yung naranasan ni Mephibosheth. Kung ano yung deserving sa atin, hindi ibinigay sa atin. Mephibosheth deserve to die, pero hindi ibinigay yun ni David. At sa kabila pa nun, siya ay forgiven dun sa kasalanan na meron sila, yung kanilang living. Mercy is when He spared us from bad things we deserve. And that's mercy. Sabi ni Harry L. Reader III, justice is when God gives us what we deserve. That's justice. Mercy is when He withholds from us what we deserve. Mercy is when He withholds from us what we deserve. Ang sabi ni Harry L. Reader III, we are sinners by nature because of our forefather Adam, the first Adam. So yung first homage na yun, yung reverence na yun, it connotes mercy, a forgiven protection. As a point one, forgiven based on God's mercy. Yan po yung first na pagpapakita ng kabutihan ng Diyos sa atin. Na ipinakita ni Haring David kay Mephibosheth. The sort of David's kindness and love towards Mephibosheth reminds us of God's love for us through His Son. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 8, but God showed His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Alam mo, while we were still sinners, Christ died for us. Pupunta mo doon sa cross. Anong taon yun? At sa panahon na ikaw ay kinilala ng Diyos, hanggang sa ngayon, ikaw ay makasalanan. Pero ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong anak para sa iyo. And that's great love. Yan yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. At sa mga darating pa na magtitiwala kay Kristo sa pananampalataya, ipakikita niya sa iyo ang kabutihan niya, yung kadakilaan ng kanyang pag-ibig na gusto niyang iparanas sa iyo. Moving out from Lodibar, tapos ibabalik ka ulit sa dapat mong alagayan. And sabi, and He paid homage and said, what is your servant that you should show regard for a dead dog such as I? So imagine, makita mo yung pagpapakumbaba ni Mephibosheth. So yun po yung bilang lamang sa alagayan natin ngayon. Ikaw ba ay nagpapakumbaba sa iyong Diyos bilang makasalanan? Mephibosheth, a lame, crippled, diseased, and a wretched, unworthy, a wretched sinner, undeserving. Pero makita mo, ibinigay sa kanya si Kristo. Ibinigay sa iyo sa Kristo. Ang nagiging problema lang natin sa ngayon, kinikilala mo yung sarili mo, hindi kagaya ng Mephibosheth as a dead dog. Hindi kagaya ni Pedro na sinasabi nga na, lumayo ka sa akin, aking Panginoon, ako na makasalanan. At ang sabi pa ni Pablo, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. At yung ayaw kong gawin, na siya ko nagagawa. Sinong makapagligtas sa akin dito? Such a wretch, sinner, undeserving. Yung pulubi,
Yung sinasabi nga yung pares, yung publikano na pinapalo yung kanyang dibdib, hindi makatingin sa langit. Alam mo, karamihan sa kanila, doon nakitaan ang tunay na pananampalataya. Kaya marami sa atin ngayon, hanggang ngayon, hindi pa isinusuko ang kanyang sarili kasi hindi niya pa nakikita ang sarili niya as a dead dog, as a wretched sinner. Yung binatang mayaman ng mga pangyarihan, alam mo bakit hindi niya may bigay? Kasi iniibig niya pa rin kung ano yung meron siya. Mas mabuti pa ang kamelyo ang makapasok sa boots ng karayom kasi ang kamelyo tatanggal ang lahat ng bagay na meron siya. Alam niyo, sa mga taong hindi pa nagbabalik loob kay Kristo, sila yung mga taong tinikilala pa rin ang sarili nila na deserving sa kanyang kingdom. Nandun pa rin yung kanyang righteousness, nandun pa rin yung kanyang goodness, kinikilala niya pa rin na siya ay deserving doon sa heaven. Pero imagine mo, paano mo masasabing deserving? Gawain ng Panginoon, wala ka. Pagbabasa ng Biblia, wala ka. Bible study, wala ka. Ano yung kinahiligan mo? Lahat ng bagay na hindi patungkol sa Diyos. And titignan mo ngayon, deserving ka. May gawain, may pag-aaral, may pagtitipon, may pagbisita, may paggawa ng mabuti sa kapwa. Nasaan ka? Kasi hindi ka dead dog sa tingin mo sa harapan ng Diyos. Hindi ka wretched sinner. Hindi ka undeserving. You still, meron ka pa rin ang king. Katwiran sa sarili mo. Inuuna mo pa rin yung sarili mong kapakanan. Hindi mo kayang isuko ang buhay mo kay Kristo. Kasi marami ka pang dapat unahin sa buhay na to. Marami ka pang dapat pahalagahan. You still consider yourself righteous, good, kind, and deserving. Kaya hindi mo ma-confess na Jesus Christ is Lord. Hindi ka pa rin poor in the spirit. Hindi ka pa rin hopeless and desperate. At doon naman sa mga tumanggap kay Kristo. Bilang pagpapaalala, dapat natin ngayon ibinabahagi sa maraming tao yung gospel to show them how wretched they are as a sinner and how desperately they need the glorious Savior, Jesus Christ. Yun yung hamon eh. Ito pa kailangan ng ganitong tao at maraming tao nakapalibot sa atin ang kailangan ng mabuting balita. Pero sineshare mo ba? Still, babalikan ang sarili mo. Ang pagpapahalaga pa rin sa sarili mo at sa mga bagay at mahal mong tao pinahalagaan mo. Kaya hindi mo magawa ang mga bagay na kalulugdan ng Diyos para sa iyo. Ang daming pagpapakita dito ng Diyos ng kabutihan. Muli sa ating pag-aaral, pinangita rito yung mercy and that's kind of kindness, goodness ng Diyos. Unang bahagi na naranasan ni Mephibosheth kay Haring David. Yung dapat na, yung karapat dapat na ibigay sa kanya, pero ipinagkait. Yung justice na dapat kung anong meron dapat sa'yo, ibibigay sa'yo what you deserve. But pinakita nito yung mercy. Yung nararapat sa'yo, hindi ipinagkaloob sa'yo. Marami kang mahal sa buhay, pero ilang beses mong ipinakita na merong Diyos na naglikha sa lahat. Dinideclare mo na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit hindi mo maipakita sa mga mahal mo sa buhay na wala pa sa Panginoon na sila ay papunta sa langit, ay sa impyerno, nang wala si Kristo? Hindi ba dapat ang accountability sa iyo? O nasa isip ko, hindi, sisira naman niya ni pastor eh. And then, may panahon naman na kung elect talaga yan, mayroong magsisira dyan. Magnayaring talaga yun. Pero ang unang-unang accountable
sa mga tao mahal mo sa buhay, ikaw. Yun yung yaman sa atin. Sana bilang mananampalataya kay Kristo at na-enjoy natin yung goodness and kindness ng Diyos about the gospel, about kay Jesus Christ, sana na-share din natin sa kanila. Na kung sila ay merong bad news, there's still good news. Ang good news is about Jesus Christ. Paano kung hindi umabot yung sinasabi niya, hindi na-share ng iba, hindi na-share ni pastor, nandiyan ka lagi kasama mo. Sa pamamasyal, sa lahat ng okasyon, kasama mo. Pero hindi mo binigyan ng pagkakataon ng sarili mo na i-share ang gospel. Parang kung sakaling dumating ang pagkakataon, at sabi mo na, nagawa ko yung bahagi ko sa'yo. Wala ka ng regrets. Kaso hindi eh. Ano nangyayari? Pagdating sa lamay, iyak ka pa ng iyak eh. Wala nang magagawa yun. Nandun na yung judgment. Pero habang buhay pa, marami ka pang dapat gawin. Doon sa mahal mo sa buhay mo. Sana yun yung hamon sa atin. At ang pangalawang mapapansin natin, yung second kindness na pinakita ni Haring David, ay makita natin sa verse 7. And David said to him, do not fear, for I will show you kindness for the sake of your father Jonathan. And I will restore to you all the land of Saul, your father, and you shall eat at my table always. At sabi sa verse 8, and he paid homage and said, what is your servant that you should show regard for a dead dog sasasay? Ibig sabihin, ito yung grace. Blessed, forgiven, amazed by his kindness, forgiven and blessed. At ang blessed means grounded on his grace. What we don't deserve, God gives. Dead dog. Pero ibibigay lahat, i-restore lahat nung nawala sa Kanya. Grace is when God gives us good things that we don't deserve. Sabi ni Samuel Storms sa The Grandeur of God, page 125, grace is treating a person without the slightest reference to deserve whatsoever, but solely according to the infinite goodness and sovereign purpose of God. Hindi siya nakatingin kay Mephibosheth, nakatingin siya dun sa covenant. Si Mephibosheth as nire-refer as sinner. Si Jonathan, para sa akin, tinitingnan ko si Jonathan as Christ at si David ang Father. So because of Christ and the Father covenant, matitikman ng mga elect yung mga bagay na nawala sa kanya as a sinner, i-restore lahat. At yung sinasabi ni Sam Storm, treating a person without the slightest reference to serve whatsoever. Kaya makita mo, from east to west. At sinasabi pa, whiter than snow. Hindi kagaya sa atin mga tao, mga historian. Bakit daw tayo mga historian? Kasi mahilig tayong manumbat. Papatawarin mo isang tao, pero meron ka pa rin sumbat sa kanya doon sa nakaraan. Pero ang Diyos natin hindi siya nakatingin sa iyo, nakatingin siya kay Kristo, yung kasunduan, yung covenant, yung tipan. Ililigtas ka hindi dahil sa iyo, dahil sa ikaw. Ililigtas ka niya dahil doon sa tipan. At yung tipan na yun ang mag-glorify sa Kanya. Walang kinalalaman sa iyo. It's all about Christ. It's all about Him. Hindi patungkol sa iyo. Kaya nga, when it comes to singing ng pagkanta ng hymn, praise, hindi patungkol dapat sa atin yan. Lahat yan patungkol sa Diyos. Lahat siya may katigawan ng kasaysayan ng pagliligtas. Alam mo, ang ambag mo,
Ang ambag mo, kasalanan mo. Kasalanan natin kung bakit kailangan i-crush. Durugin ang kanyang anak para mapagbayaran ang kasalanan mo. Ibinabala ang kanyang ama lahat ng bukod kay Kristo. Kanyang kaisin sa anak. Para sa iyo, kapatawaran at para i-bless ka yung sinasabing biyaya na hindi ka dapat deserving. Gaya din nung sa image of God, kay Eva at Adan, restoring what had been taken away because of our sins. Ibinalik uli. At ang mamigat, ang sabi, eat at my table always. Ang ibig sabihin ng eternal fellowship. Yung table pa lang, nauupo ka, is considered ka as His Son. So makita mo yung turo ng adoption, yung turo ng propitiation, yung turo ng substitution, yung turo na sinasabi nga na eternal fellowship, nandito lahat. Itinuturo sa istorya, hindi mo pupisit, pero mo pupisit sa po ay istorya na nakalimutan na. So napakapalad natin muli, ibinibigay sa inyo yung istorya, hindi mo pupisit. Iilan-ilan lang nagpapaalala ng kwento na to. Pero ito ay hitik na hitik sa redemptive history. Nandun yung eternal life, yung fellowship, binabalik ulit, yung fortune, yung family. Siya na lang nag-iisa pero ibinigyan siya ng pamilya doon sa palasyo, sa trono. At ganun din sa atin, sa mga nanampalataya kay Kristo na kapagkaisa, ibabalik lahat ng nawala sa iyo. I-restore lahat. Consider ka as His Son. Consider ka as tagapagmana. Consider ka as walang hanggang fellowship dun sa piling ng ating Ama. Gagawin mo po ganun din ang nangyari kay Adam at Eve. Nung sila nagkasala, nakatagpuan silang hubad. Nakita nila yung kanilang kahiyan, kaya sila ay nagtakip. Pero nung kinatagpo sila ng ating Ama na nagkasa sa kanila, instead of repentance, pinpointing, nagtuturoan sila. Buti na lang, yung ahas, wala na sa may tuturo kasi na siya ng dead end. Pero lahat sila nagturoan. Ang sabi, but God gave them animal hide to cover them. It pertains to salvation by sending His Son, the Lamb of God, that will take away our sins. Yung balat na yun ay kailangan pang may mamatay na hayop para takpan ng kanilang kahiyan. At ang sabi nga, yung kamatayan ng hayop na yun, si Kristo yun ang magbabalik sa atin ng ating robe of righteousness para takpan yung kahiyan mo. Ganun sa ka-pregnant yung kwento ni Mabubusset. Remember, Mabubusset, done nothing to earn His restoration, like us to earn salvation. Jesus did it all. Walang ginawa si Mabubusset para i-earn ang mercy and grace. Wala, iisa. Yan ay dahil sa tipan ni Jonathan at ni David. At sa atin, yan ay dahil sa tipan ni Kristo, ng ating Ama at ng Banal na Espiritu. Ang tawag namin na Covenant of Redemption. Yung pinakapataas. Covenant of works, Covenant of grace, pinakibabaw yan, Covenant of Redemption. Yun yung eternity na covenant. So, pamagitan ng tatlong persona. Ngayon, bilang hamos sa atin, ano man ang ating mga nakaraang kalagayan at limitasyon, ang biyaya ng Diyos at ang pagpapakambaba ng sinuman at ang lubos na mga pagbago sa ating buhay. At may babalik muli ang ating dibdingan dulot ng kasalanan. So, ma-imagine mo, lahat ng meron tayo sa nakaraan, hindi mo mapagbabago yan sa sarili mong sikap,
sarili mong kusa, sarili mong lakas, sarili mong katuwiran, hindi yan mapagbabago. Lahat ng problema under the sun, even si Haring Solomon nagsabi, lahat yan ay vanity, lahat ng ginagawa mo. Lahat ng problems natin meron, ang isa lang ang solusyon dyan. Nakakabit lahat sa pulong-dulo ng nangyari sa paraiso. Yung sinasabing disobedience. At ang disobedience na yan, ang pinakailalim niyan, dahil sa pagiging makasarili mo. Dahil sa kaangkin mo ng sariling katuwiran. Dahil sa pagnanais mo na maging magaling at pinakamataas na kalagayan, gusto mong marating. Yan ang nagiging dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng disobedience sa Diyos. Bakit ka humihiwalay? Yan ang punot dulo. Pero ang sabi nga, yung dati mo nakarang kalagayan at limitasyon, biyaya lang ng Diyos. At yung pagpapakumbaba mo, ang lubos ng mga pagbabago sa sarili mong buhay. At may babalik muli yung dignidad, yung lahat ng nawala sa'yo, ibabalik muli yan. Kaya lahat na kay Kristo, ikaw ay kumpleto na. Kahit hindi ka katulad ni mayayaman. Kahit yung pinakamayaman sa buong mundo, kahit sino pa banggitin mo, hindi sila kumpleto. Kasi wala silang eternal life. Wala sila nung baro ng katuwiran na magtatakip sa kanilang kahihiyan sa harapan ng Diyos na mag-aakol sa muling pagbabalik ni Kristo. Wala silang baro nung. Yung wala sila, merong ka because nasa Diyos Kristo. Kaya yung pinakahamon sa atin, huwag niyong kalilimutan yung kabutihan ng Diyos na iniaalok niya dun sa mga taong willing na muling ibigay ang kanyang buhay. May pagkasundo at magbalik-loob sa Diyos. Isuka niyang buhay para manasan niya ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo mararanasan ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang mercy and grace, ang kanyang habal at biyaya, kung hindi mo pa rin nilalagay ang sarili mo sa kalagayan ng mga tao na to. Yung pagpapakumbaba, repentant heart, walang halong pagmumulaki at pag-aangkin ng sariling katuwiran. Hanggat di mo nararanasan to, hindi mo mararanasan ang pangangailangan mo ng Kristo. I-enjoy mo yung buhay na to, pero para kang baboy na pinataba. Pero sa bandang huli, kakatayin ka na. Pero alam na may pagkaisa kay Kristo, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan at ipinangangako ng ating Panginoon sa Kristo na makakasama kanya sa hapagkainan hanggang sa walang hanggan. Yun ang pangako niya. At yun yung nararanasan ni Mephibosheth. Sa conclusion, makita natin yung redemptive historical ng ating kwento. The promise fulfilled between King David and Jonathan is also a glimpse or an allusion of redemptive history that happens to us, His elect. And the Reformers called it Covenant of Redemption. The Covenant of Redemption is the agreement made between the members of the Trinity in order to bring us salvation. Under this covenant, the Father plans redemption and sends the Son in order to save His people for full restoration. Makita nyo, like the story of prodigal son. And the Holy Spirit applies redemption. Sabi ni David Gusick, pastor of Calvary Chapel of Santa Barbara sa California, si David Gusick po ay former director and teacher sa Calvary Chapel Bible College. Ang sabi ni David Gusick, the system of law is easy to figure out. You get what you deserve. The system of grace is foreign to us. God deals with us according to who He is, not according to who we are or what we've done. At yun po yung sabi ni David Joseph.
Ang system of law, nandun yung justice. What you deserve, matatanggap mo. Ang system of grace, kung ano yung deserving mo, hindi ibibigay sa'yo. Pero yung grace, yung hindi deserving, ibibigay sa'yo. Mercy is when we spare us from bad things we deserve. But grace is when God gives us good things that we don't deserve. We are wretched sinners, at dead dog, saved only by His grace. So meron pong tayong awitin na hindi to, na ang composer author ay si Pat Chevelle. Chevelle served as one of the pastor at Crossway Community Church in Vancouver, British Columbia, and he wrote a song year 2003 titled Jesus Thank You. It typifies Pat's life even to our lives. A life of gratefulness that God sent His Son to endure the punishment we deserve and to reconcile us to God. So yung sumulat ni Pat Chevelle ay patungkol sa substitution, propitiation, restoration, adoption, and eternal fellowship. At ito po yung sinasabi ng kanta. The first stanza ay, ang sulat niya ay sinasabi rito, the mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crushed your Son, who drank the bitter cup served for me. As a chorus, your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. And second stanza, by your perfect sacrifice, I've been brought near. Your enemy, you made your friend. Pouring out the riches of your glorious grace, your mercy and your kindness knows no end. So, tayo pong manalangin bago po tayo mawit. Dakilang Ama, kami po'y papiling kapasalamat sa inyo sa araw na to, na muli binigyan niyo kami ng pribileyo na malaman ang kasaysayan ng unang pagliligtas sa pamagitan ng buhay ni Mephibosheth at ni Haring David. Tunay nga na napakapalad namin na kami po ay nabibiyaan ng inyong habag at biyaya na hindi nararapat sa amin. Pero dahil sa inyong kabutihan, sa dakilang pag-ibig sa amin, pinagkalab niyo ang inyong anak bilang kordero sa aming mga kasalanan, mapawi ang inyong galit at puot, at magkaroon kami ng kaligtasan, at maibalik muli ang aming katuwiran na nawala dahil sa aming kasalanan. Kaya muli, kami papasalamat sa inyo sa pribileyo na ito ang pinagkalab niyo, at tunay na matanim sa puso ng bawat sa amin ang aming pagkakaral, at maging handa rin kami sa pagbabahagi ng kasaysayan ninyong kaligtasan sa mga taong wala pa